Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Grabe na talaga ang kanilang kagustuhan na ma-impeach si Vice President Sara na kahit mag-recess na ang Kamara ay itutuloy pa rin nila ang impeachment hearing kay VP Sara. At hindi lang yun, kahit nga daw mag-resign pa si VP Sara para daw makasiguro ang Kamara na hindi daw makakatakbo si VP Sara sa kanyang mga pananagutan. Kahit daw mag-resign si VP Sara, itutuloy pa rin daw ang impeachment. Diyos ko po. Grabe talaga yung galit nyo kay VP Sara. At ito lamang mukhang magiging bokya dito ang Kamara sa kanilang magiging impeachment proceedings laban kay VP Sara. Bakit nga ba magiging bokya dito ang House of Representatives? Panoorin natin to. Okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. Yes. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? Exactly. So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko. Yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, natibay ng ebidensya yun. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat yun. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Yun. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threat? Sino yung kung tinakot? sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng Yes. grave Exactly. threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Yes. Because sasabihin lang, ano yan? Saan ba tatama yung grave threat? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? But hindi siya panagutin criminally for that offense. Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo ba? Because yan ang difference. Yan President ang difference lang. nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from Exactly. suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi At ito nga mga kasweet, naglabas pa ng statement ang defense team ni Vice President Sara. Ang sabi dito mga kasweet, our position remains unchanged. The complaints suffer from a fundamental defect. They are built on conclusions, speculations, and narratives that are not anchored on the ultimate facts required under the Constitution and the rules. What is being advanced are accusations in search of evidence
not evidence in support of accusations. So yun nga no, yung mga naratibo nila ay hindi nakaangkla doon sa ultimate facts na nare-required sa ating constitution o ng kanilang rules. Sa kanila kasi more on conclusions, speculations, parang theory nga eh. So parang ang mangyayari nito, baka ma-technical na naman sila. Mangyari nito, baka bumagsak na naman itong impeachment complaints na ito sa ating Korte Suprema. O baka naman sinasadya nila ito para maging void at isisi na naman sa Supreme Court na bakit walang sagot si VP Sara. Tapos ang mangyayari, magiging 1-year script nila yan na parang sinisisi ang Korte Suprema. Hindi rin pagsagot ni VP Sara sa confidential funds na magiging paulit-ulit na lamang kada taon. Tandaan natin na itong mga kongreso na ito, itong mga kongresista na ito dyan sa Kamara, ay hindi naman talaga sila after accountability. Ay ang tanging layunin nila, agenda nila, kumbaga stick to the plan, ay talagang sirain si VP Sara hanggang 2028 elections. Kaya nga nagkukumahog na yung mga yan. Diyos ko po, kahit nga recess na ang Kamara, itutuloy pa rin ang hearing ng impeachment. Ganon sila kaporsigido at kadesperado. So yung lamang ng mga kasweet, kung pagbabasehan natin ng naging pahayag ni Representative Toby Tiangco, tama ang lahat ng kanyang sinabi. Nagsasayang lamang ng oras itong Kamara sa pagpumilit na ma-impeach si Vice President Sara. Na in the end naman, bago pa maihain ang mga impeachment complaints na ito, i-impeach na naman talaga nila si Vice President Sara sa Kamara. Itutuloy na nila yan sa Senado. Itatransfer yan. So parang magiging agenda na lamang dito is yurakan, dumihan, batuhin ng putik ang pangalan ni VP Sara. Maraming kapalpakan dito sa Kamara na yung iba doon ay mga abogado, parang hindi alam ang ating constitution. So yun lamang ng mga kasweet, ano ang inyong masasabi na parang magiging bokya dito? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo. Grabe lang ano mga kasweet, talagang naandun yung galit nila kay Vice President Sara at talagang yung pagpupursige nila na mapatalsik si VP Sara at hindi pa makatakbo ito sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Takot kasi sila kapag naupo ng presidente itong si VP Sara. Dahil ang mga tumanggap ng maleta, sigurado sa kulungan ng bagsak. O mga kasweet, i-share mo na ang video na ito